Master, maligayang paggamit sa good luck system. 6% na lang ang natitira sa iyong health value. Iko-convert ba ang lahat sa good luck value? Master, kapag bumaba sa 0 ang health value, mamamatay ka. Nitong mga nakaraang taon, paulit-ulit akong nagpalit ng kalusugan para sa swerte. Wala na akong silbi. Ngunit kung ang buhay ko ay makakapagpagbalik. Sa dating sigla ng asawa ko, may isaysay pa rin ako. Naubos ang health value, bawiin ang system. Master, hanggang sa muli. Ipinapahayag ang jackpot ng loto ngayon, 5 milyon. Winning number, 03. 06. 700 at 425. 8,925. Nanalo. Gumana ang good luck system. 5 milyon. Maliligtas ang kumpanya ni Yunki. Anong amoy to sa kwarto? Shacheng, hindi ka naman napate sa kama? Yunki, may magandang balita ako. Nanalo ang lottery ko. Makinig ka muna sa akin, lumabas na ang medical exam mo. Late stage blood cancer. Wala nang pag-asa. Kayo, Kung hindi lang dahil namatay ang magulang mo, at nakakuha ka ng malaking kompensasyon, hindi ako. Makikipagrelasyon sa'yo, isang malas na babae. Ziting yu ang minahal ka o palagi. Kapag namatay ka na, magiging legal na kaming magkasama. Shen Yunkei. Tao ka pa ba? Nitong mga taon para matulungan kang magnegosyo, isinakripisyo ko ang sarili kong kalusugan para sa iyong kinabukasan. Ganito ang trato mo sa akin. Tinulungan kita? Nalaman ko na lang na ikaw pala ay isang malas, hinatay mo ang magulang mo. Kung hindi dahil sa'yo, bilyonaryo na ako noon pa. Shucheng, hadlang ka sa tagumpay ko. CJ, kung ganon, ang 5 milyon na pinagpalit ko sa buhay ko, hindi na kailangang ibigay sa'yo. Oy! Paano mo nalaman na nanalo ang lottery na binili sa akin ni Tingyu? Ng 5 milyon? Ha? Paano nangyari yon? Ikaw ang kumuha ng loto ko. Ibalik mo. Hoy, Ito ang Lotto Montag. Shacheng, simula ng pakasalan kita. Nagbankrupt ang kumpanya, aksidente sa kalsada. Ikaw talaga, malas. Ang loto mong binili, mananalo? Ziting yu ang swerte ka o. Pagdating ng 5 milyon, pakakasalan kita ng bongga para mabawi. Ang 10 taon nating nasayang dahil sa kanya. nabankrupt ang kumpanya dahil sa katakawan mo. Inubos mo ang puhunan para sa maliit na kita. Madalas ka maaksidente dahil sa paghahanap mo ng thrill. Palagi kang nakikipagkarera. Shen Yunki. Kung hindi dahil sa akin na ilang beses kang iniligtas, hinati-hati ka na ng mga naghahabol ng utang mo. Ano naman gayon? Milyonaryo na si Yunki ngayon. Ikaf? Basura lang na may malubhang sakit, malapit ng mamatay. Shacheng, sa ngalan ng pagsasama natin, tulungan kita sa huling pagkakataon.
para maibsan ang sakit mo. Shin Yun-ki, 1-0 taong pagsasama. Ibinigay ko ang buhay ko para sa tagumpay mo. Ngayon, ibalik mo na ang lahat ng binigay ko sa iyo. Shucheng, ano ang balik mo? Labag sa batas ang pumatay. Malapit na rin akong mamatay. Wala na akong kinatatakutan. Shin Yun-ki. Tayo na sa impyerno. Hubag. Shin Yun-ki. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi kita pakakasalan. Mahal. Pakakasalan Montag pa ako? Nasaan ako? Pakasalan mo siya. Ito ang araw ng graduation ko, 1-0 taon na ang nakalipas. Nang mag-propose sa akin si Shin Yun-ki. Nag-reincarnate ba ako? Shin Yun-ki, sa nakaraang buhay. Ginamit mo ang insurance ng magulang ko, nag-propose ka sa harap ng lahat. Pinilit mo akong pakasalan ka. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magpapaloko. Hindi na ako magbibigay ng lahat para sa iyo. Ayoko. Pasensya na kayong lahat, nagkamali kayo. Hindi siya ang taong gusto kong pakasalan. Tingyu, pakakasalan Montag pa ako? Bakit ganito? Baka. Nag-reincarnate din siya. Xiaocheng, noong nakaraan, sinira mo ang kapalaran ko. At ikinamatay ko ng malungkot. Ngayong buhay na ito, hindi kita pakakasalan, puta ka. Cheng Cheng, alam Montag naman, palagi kong itinuring si Yun-ki. Bilang kaibigan lang. Matagal mo na siyang gusto. Kung papayag ako sa kanya, hindi naman masisira. Ang samahan nating magkapatid, di ba? Siya, yon. Yung taon-taon nagpapasa ng blankong papel sa grupo ko para lang sa lalaki. Nawala ng sariling pagkatao, napakaboring na babae. Boss Bo, gusto mo bang bumaba ako para linisin ang lugar? Ilang beses ko na bang sinabi, sa labas, tawagin mo akong Professor Pei. Eh, di naman talaga siya ang pinoproposahan ng lalaki. Kung dahil lang sa ganito, mag-away na kayo ng best friend mo. Nakakahiya talaga para sa ating mga babae. Talaga namang, ayaw ko sa mga babaeng nag-agawan para lang sa lalaki, mga puta. Kung lalaki ako, mas gugustuhin ko rin yung pangalawang pinoproposahan. Yung ugali nitong ete, talagang. Siyempre, hindi. Dahil wala naman talaga tayong samahan. Xiaocheng, sinaktan mo ako dahil lang sa lalaki. Kung gusto ka ni Yun-ki o hindi, hindi ka naman kontrolado yun. Kung masyado kang nasasaktan, sige, hindi ko na lang siya papayagan. Itong babae, ginagamit lang ang moralidad para kontrolin ang kaibigan. Kung may lakas ng loob, dun siya sa lalaki pumunta. Talaga namang, sobrang hilig niya sa lalaki, itong babaeng ito. Isang suntok lang, patay na. Nakakadiri talaga. Xiaocheng, tama sila. Ako ang hindi interesado sa'yo. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Anong klaseng tapang, yung manakit ng babae? Xiaocheng, ilang taon mo na akong sinusundan. Sobrang pagmamahal mo sa akin. Paano mo ako masasaktan? Yan ang hinihintay kong salita mo. Medyo interesante itong babae. Xiaocheng, tama na yan. Hindi mo mapipilit ang pag-ibig. SA tuto lang. 3 taon na ang nakalipas nang magtapat sa akin si Yun-ki. Ang hindi minamahal ang talagang kabit. Tulat Montag. Hindi mo matanggap, parang babaeng sawi. Nakakahiya ka para sa ating mga babae. Baiting you. Mukhang ikaw ang mahilig sa lalaki. Xiaocheng, ano bang pinagsasasabi mo? Kung ganyan ka, hindi na tayo magiging magkaibigan. Ano nang pinagsasabi ko? Hindi ka mahilig sa lalaki. Bakit mo pinagtatanggol itong gago? At saka, paulit-ulit mong sinasabi. Nakaibigan mo lang siya, pero hindi mo alam. Kung kailan ka niya nagustuhan. Alam ng lahat ng kaibigan natin. Sa loob ng 3 taon, laging nagpapakita ng pagmamahal sa akin si Shin Yun-ki. Pero sabi mo, 3 taon na ang nakalipas, nagtapat na sa iyo si Shin Yun-ki. Ginagawa ninyong dalawa akong tanga. Hindi ba ako pwedeng lumaban? Ha? Siya pala ang biktima, nagkakamali kami sa kanya.
Itong mga walang kwentang lalaki at babae, matagal nang nagkakasundo. Pinahamak PA ang dalagita, kanina lang. Masyadong magaan ang tama sa kanya, TSK. Shacheng, gusto ko sanang maging maayos tayo. Pero ikaw ay isinilang na may malas, puno ng kapahamakan. Kapag kasama kita, lalo lang akong nagiging sawi. Mga kasama, ang babaeng ito ay pumatay sa kanyang mga magulang. Walang swerte sa buhay. Walang mabuting kahihinatnan kapag kasama siya. Gusto ko lang ng normal na buhay. Hindi ba pwede? Kapag nakipaghiwalay ako sa isang taong may malas, kailangan pa bang sermunan na moral? Totoo, may mga taong malas talaga sa pamilya, kailangan paniwalaan. Kung totoo ang sinasabi niyang kapalaran, mas mabuting lumayo tayo sa kanya. Shacheng, sa buhay na ito, gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay isang malas. Gagawin kong hindi ka na makakasira pa ng aking kapalaran. Bukas na ang raffle sa mall, pwede nang mag-claim ng premyo. Ang grand prize ngayon ay isang Xiaogu electric car. Tara, Noong pumasok tayo sa mall, sinabi nilang magpaskan ng mukha para sa raffle. Tutu pala, Zuempre, tignan natin. Ito ay mall ng Bo Group. Hindi nila kailangan ang perang ito. si Tingyu ang aking lucky star noong nakaraang buhay. Tumama ako ng 5 milyon sa loto dahil sa kanya, ang grand prize ngayon ay siguradong atin. Tingyu, kanina nagpaskan ka rin na mukha. Oo. Sobrang swerte mo, siguradong mananalo tayo ngayon. Noong nakaraang buhay, habang inaayos ko ang mga gamit ng aking mga magulang, nakita ko ang relo ng good luck system, ngayong buhay ay hindi pa. Lumabas na ang winner, tingnan ang screen. Nanalo tayo. Sabi ko sa iyo, sobrang swerte ni Tingyu, pinakamaganda para sa akin. Siguradong mananalo. Hoy, tingnan Montag. Bakit nagbago? Wala pa akong good luck watch. Bakit ang swerte ko? Maliit na boss Bo ay hindi Professor P. Ang lantaran mong pandaraya. Gusto mo bang taasan ko ang sahod mo? Talaga? Nakikialam ka na sa akin. Gusto mo bang maging presidente? Ikaw na ang umupo. Ano pang hinihintay mo? Ah, Ang mga bagay ng pamilya Bo. Ibibigay ko kanino man ang gusto ko. binabati kita, binibini, na panalunan mo ang pangunahing premyo. Sumama ka sa akin sa lokasyon ng sasakyan para makuha ang premyo. Alaynan. Hana. Totoo pala ang premyo. Lisa. Tara na, tignan natin. Buksan Montag na. Wow, wow. Talaga? Yung lalaking iyon kanina, hindi ba sinabi niyang malas siya? Paano siya nanalo ng ganitong malaking premyo? Ang sasakyang ito ay 23,000. Naglakad-lakad lang siya, nakuha niya ng libre ang 23,000. Ito ba ang tawag na malas? Paano na lang kami? Uunga. Binabati kita. Salamat. Ano, nakakamali kayo, Zia PA? Mais werte BA Ziyang manalo? Tiyak nagkamali ang mal ninyo. Susurin ko ang sistema ng raffle ninyo, ngayon din. Ayokong makakita ng mga taang tulad niyo sa mall ng pamilya Bo. Ano to? Anong klaseng mall ito? Isusumbong ko kayo. Ang susi ng sasakyan mo. Salamat. Shen Yunki, ito pa lang ang simula. Walang kwenta ako. Hindi katulad ni Xiaocheng na swerte. Nakakahiya ako sa'yo. Ang tumatawa sa huli ang tunay na nagwagi, si Xiaocheng. Pansamantala lang ang swerte niya. Tingyu. Maniwala ka sa akin, ikaw lang ang tunay na may likas na swerte. Kapag nanalo ako ng 5 milyon sa loto sa tulong mo, Tingyu, babawiin ko. Ang kahihiyan ngayon. Doble kay Xiaocheng.
Nahanap ko na. Amo, maligayang paggamit sa sistema ng swerte. Mabuti may malusog pa akong katawan. Sa buhay na ito, hindi pa huli ang lahat. Kumusta po, amo? Ako si Xiao Yun. Mulan kayon. Maaari ninyong gamitin ang health points para palitan ang swerte. Alam ko na ang lahat ng ito. Gusto kong gamitin ang health points para palitan ang pinakabago. Lottery ticket na may premyong 5 milyon. Ang pinakabagong lottery ticket na 5 milyon. Ang draw ay sa loob ng 3 buwan. Amo, sigurado po ba kayong gagamitin ang health points para palitan ito? 6 na health points, masakit lang ng ulo o lagnat. Mabilis lang gagaling. Pero ang 5 milyon, kailangan kong makuha ito. Kumpirmahin ang pagpapalit. Bobby, ang galing mo sa swerte. Tulungan mo akong pumili ng isa. Iyak na mananalo. Siyempre naman, mula bata pa ako, hindi pa ako natalo sa Jack and Poy. Boss, ito, salamat. Ziga. Sir, ang batch na ito ay ididraw sa loob ng 3 buwan. Sekretong sasabihin ko sa inyo. Ang grand prize dito ay 5 milyon. 5 milyon. Shocheng, sa buhay na ito, 8 taon akong nauna. Nakuha ko ang 5 milyong premyo sa araw ng draw. Gusto kong lumuhod ka at magsisi sa akin. Tingnan mo, ang ganda. Sino ito? Ang ganda talaga, parang diwata. Zeno ito? Kilala Montag ba? Mas maganda ang mag-invest sa sarili kaysa sa lalaki, pero... Wow, ang ganda talaga. Ang ganda talaga, ang ganda. Sige, klase na. Pero walang investment na katumbas ng pag-invest sa top tier na tao. Mga estudyante, tungkol sa assignment noong nakaraang klase. May mga tanong pa ba kayo? Professor Pei, gusto kong itanong. May girlfriend ka ba? Para sa akin, ang pag-ibig ay tulad ng architecture. Kailangan mong itayo ang kinabukasan sa kasalukuyang pundasyon, kaya bago ko makilala ang taong may parehong pundasyon sa akin, hindi ako magiging involved sa relasyon. Sa nakaraang buhay, hanggang sa kamatayan ko, hindi siya nagpakasal, mukhang. Hindi niya nakita ang tamang pundasyon para sa kanya. Kumusta? Naghahanap ka ba ng tao? Naghahanap ako ng Professor P, si P. Jinxing. Ang future global billionaire, ang pinuno ng Bo Group. P. Jinxing, ang lalaki sa tuktok ng pyramid. Kamakailan, nagdeklara ng bankruptcy ang Pei Company. Ang pinuno na si Pei Jishan ay nakulong. Ang utang na 3.8 milyon, posibleng pananagutan ng anak na si Pei Jinxing. Ayon sa balita, si Professor Pei Jinxing ang pinakabatang. Initiator ng New Architectural Design sa industriya. At Professor ng Architecture sa University A, may sariling research institute. O baka mapilitang isara dahil sa gulo na ito. Ang profesor mula sa mayamang pamilya ay nahulog mula sa alapaap. Lahat ay naghihintay. Natawanan si Pei Jinxing, ngunit 1 taon lamang ang kanyang ginugol. Upang magsimula mula sa wala at maging pinuno ng Bo Group. At itatag ang kanyang sariling imperyo sa konstruksyon. Kung ngayon ako mag-invest sa kanya, at maging kanyang angel investor kapag siya ay naging matagumpay, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. Pakasalan siya. Sa wakas ay pumayag na palitan ang pangit na damit na yon. Ang ganitong estilo ang bagay sa kanya. Ikaw na walang hiya. Pinabangkarote mo ang iyong amang si Pei Jishan. Ganitong kalaking bagay, hindi mo sinabi sa iyong lolo. Yamang bumagsak na ang pamilya Pei, ang paghihiganti sa pagkamatay ng iyong ina. Ay natupad na, bilisan mo, palitan mo ang iyong apelido ng Bo. Bumalik ka sa pamilya Bo at mana ng negosyo. Lolo. May mga estudyante pa ako at proyekto sa konstruksyon. Anong proyekto? Alam Montag PA. Nakakala ng lahat sa labas ay bangkarote ka na? Kung magpapatuloy ka ng ganito, kahit asawa ay hindi mo makukuha, papatayin kita. Tigilan mo.
Sinasabi ko sa inyong mga maniningil, wala na ba kayong konsensya? Hanggang sa paaralan pa kayo humabol. Gusto niyo bang patayin ang tao basiyong masiyahan? Ako ang maniningil? Anong kumpanya ng utang kagaling? Nagpadala pa ng ganito katanda para maningil. Hindi ba kayo natatakot na may mangyaring masama? Ako. Lolo. Ito na ang asawa. Bumagsak ang pamilya Pei, akala ng lahat wala ng pera si Jingqing. Pero hindi nila alam na siya ang tunay na tagapagmana ng Bo Group. Para sa Bo Group, at para sa kinabukasan ni Jingqing, kailangan kong subukan ang babaeng ito. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, nandito ako, hindi ka nila masasaktan. Magkano ba ang utang niya sa inyo? Ako ang magbabayad. Binigay ko na ang pera sa susunod. Huwag ko nang makita na binubulabog ninyo siya, kung hindi, ipapulis ko kayo. Maganda ang babaeng ito, alam ng lahat na bangkarote si Jingqing. Lahat ay lumalayo, pero siya, hindi siya naiinis. Patuloy pa rin siyang sumusuporta sa batang ito. Oy! Maghanda ka agad ng 10 bilyon para sa dote, at mga serbisyo sa kasal. Gagawa ako ng isang siglong kasal para kay Jingqing at sa aking apo na babae. Sabi mo wala ka nang pupuntahan. Dito ka muna titira sa akin. Yung 300,000 ibinigay ko kanina, iyon na lang ang natitira kong pera. Alam kong hindi ko kayang bayaran ang lahat ng utang mo. Pero huwag kang mag-alala pagkatapos ng 3 buwan. Siguradong mababayaran ko na lahat. Hintayin lang natin ang lottery draw. Itutodo ko ang pera kay Pei Jingqing. Makalipas ang 1 taon, siguradong yayaman tayo ng sobra. Hindi mo lang ako tinulungan. Pinatira mo pa ako rito ng palihim. Ano kaya ang dapat kong gawin para makabawi sa'yo? Professor Pei, nagkakamali ka, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Ako. Akala ko ba disiplinadong arkitekto ka? Ang ganda pala ng katawan mo. Ang hirap pigilan ang sarili. $300,000 lang, nabili ko na ang buong gabi ng future billionaire. Baka pag yumaman siya ulit, magtampok sa akin. Ano? Ayaw mo pang bumangon? Gusto mo ulit? Huwag na. Kagabi, iba ang sinasabi mo. Kulang pa. Kung gusto mo talagang magpasalamat, pirmahan mo itong Angel Investment Contract. Kapag naging successful ka na, ibigay mo lang sa akin ang kalahati ng shares ng negosyo mo. Panulat. Hindi mo man lang tiningnan bago pirmahan? Tiwalang-tiwala ako sa'yo. Huwag. May interview pa ako sa Bo Corporation mamaya, baka may maiwan na marka. Bo Corporation.
Ngayon mo lang nasabi. Medyo huli na. Ang Bo Corporation, abilidad lang ang tinitingnan, maluwag ang sistema. At open-minded. Walang magiging problema. Paano mo nalaman ang sistema ng Bo Corporation? Narinig ko ang apelyido ng nanay mo ay Bo. Baka naman. Dati, ang Research Institute ay may collaboration sa kanila. Nakapunta na ako sa opisina nila. Ah, ganun pala. Ano? Akala mo mayaman ako? Nadidisappoint ka? Hindi naman. Madaling makisama sa mayaman, mahirap tumulong sa nangangailangan. Kung mayaman ka talaga, baka hindi kita pinansin. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ang galing at talino mo, mas better ka kaysa sa mga mayayamang tamad. 10,000 beses. Babalik ang research institute mo sa dating tagumpay. Saglit na lang iyan. Yun pala, tinulungan niya ako dahil hinahangaan niya ang galing at talino ko. Balik na ako sa interview. Magpakabait ka rito sa mga susunod na araw. Para hindi tayo mahagip ng mga nagpapautang. Hoy lolo, nagbago na ang isip ko. Babalik ako sa kumpanya. Kumusta ang paghahanda mo? Ang kabakao. Huwag kang mag-alala, ang interviewer ay dati kong senior. Nakausap ko na siya, sigurado makakapasok ka sa Bo Corporation. Walang duda. Noong nakaraan, kahit walang alam si Tinyu, nakapasok pa rin siya sa Bo Corporation sa Research Department dahil sa swerte. Ako rin dahil sa kanya. Nakakuha ng ilang proyekto sa Bo Corporation at kumita ng malaki. Noong nakaraan, dahil sa pag-aayos ng kalokohan ni Shin Yun-ki, hindi ako nakapunta sa interview sa Bo Corporation. Nang matapos ko ang lahat para kay Shin Yun-ki. Pagkatapos, nakilala pa ni Shin Yun-ki, ang maliit na boss na si Bo sa isang party. Dahil sa koneksyon ni Baiting Yu, nakakuha sila ng maraming proyekto. Ngayong buhay, hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Bo Corporation. Master, natukoy na may interview ka. Pwede kang gumamit ng 2 health points para mapalapit sa interviewer. Hindi na kailangan. Ang pagpasok sa Bo Corporation ay dapat sa kakayahan lang. Hindi ko kailangan ng pabor ng sinuman. Kaya ko itong makapasa sa sarili kong kakayahan. Shacheng, isa kang tamat na walang alam. Bagsak sa lahat ng klase. Anong mukha ang dala mo para mag-apply sa Bo Corporation? Interview SA Top Architect? Nakakahiya. Naku, bagsak sa lahat? Wala kang karapatan dito. Shin Yun-ki, kung hindi dahil sa'yo, na walang hiya kang humingi sa akin na ibigay sa'yo ang top rank. At scholarship, hindi ako magiging palaging bagsak. Shocheng, totoo lang ang sinabi ni Yun-ki. Bakit ka galit na galit? Kung makikita ng interviewer ang resume mong puno ng kabiguan, hindi ka ba lalong mapapahiya? Kung magsusori ka ngayon sa akin ng nakaluhod, baka pagbigyan kita at sabihin ko sa senior ko na huwag kang palayasin ng masyadong malala. Ang Bo Corporation ay naghahanap ng kakayahan. Kayong dalawa, na walang karanasan sa actual design. Tingnan natin kung sino ang palalayasin. Ano ba ang ingay nyo diyan? Dumating na si Boss Bo. Tahimik kayo. Sa tingin mo, masyado bang formal ang suot ko para sa kanya? Baka dapat magpalit na lang ako ng casual. Maliit na Boss Bo. Ang pinagkakautangan ni Beijing Singh ay ang chairman ng Bo Group. Naku, kahit gaano pa kabait ang chairman, hindi niya ako patatawarin sa paghagis ng bank card sa kanya. Hindi ba yan ang magiging apo ko sa tuhod? Sumali rin siya sa interview ng Bo Group. Ang interview ngayon ay para sa proyektong Build a Home ng Bo Construction Research. Para pumili ng mga engineer, lahat na nandito ay mga elite na may pambihirang kakayahan. Interesado talaga ang aming chairman Bo, kaya't personal niyang pinuntahan ang lahat. Yung babeng yun. Chairman Bo,
Kaibigan siya ng junior ko, sabi ng junior ko. Napakagaling niya. Kilala rin ba siya ng chairman, Bo? Mamaya, ibigay mo ng mag-isa ang kanyang interview works at resume sa opisina na maliit na boss, Bo. Chairman Bo, ito pa. Naiintindihan ko na. Ang kakayahan sa pagguhit ang pangunahing pamantayan sa pagpili. Mangyaring gumuhit ng isang architectural drawing ayon sa mga tagubilin. Kapag sumali si Tinyu sa core project ng Bo Group, makakausap ko ang maliit na boss Bo. Pag-usapan namin ang collaboration para dalhin niya ako sa yaman. Hindi ba't madali lang yun? Anong gagawin ko? Ang aking assignment. Ginawa lahat ni Xiaocheng. Hindi ako marunong gumuhit. Noong nakaraang buhay dahil kay Shen Yunqi, isinuko ko ang pag-aaral, umalis sa research group ng top architecture professor. Hindi ko man lang nakita ang professor sa buhay na ito. Hindi na ako magsasakripisyo ng kinabukasan ko para kaninuman. Hindi pwede, hindi ko hahayaang. Si Xiaocheng na babaeng, to ay sumali sa Bo Group. Ito si Shuheng. 3 buwan niyang inihanda ang interview drawing, pero si Yunqi ang may paraan. Tingnan mo, isang sulyap lang, sigurado ako. Ito ang pinakamagandang obra na nakita mo. Naku, napakagandang disenyo. Na kayang yumuko sa'yo. Anong nangyari? Kamusta? Hindi ka niloloko ng lolo. Maganda ang obra, di ba? At, alam mo ba kung sino ang designer ng drawing na ito? Apo Kosa Tuhot. Ang estilo ng dalawang obra ay magkatulad. Katulad ng design style ni Xiaocheng noong college. Parehong-pareho. Sa teorya, pareho itong gawa niya. Yunqi. Kamusta? Yunqi, kanina sabi ng interviewer, personal na kinuha. Ng chairman ang aking design drawing. Ang ganda. Tingyu, alam kong ikaf ang swerte ko. Tiyak na papasa sa interview. MS Bai, saang prestihiyosong paaralan ka nagtapos? Paano mo nagawa? Ang napakagandang disenyo ng gusali? Pwede mo ba akong turuan? Hindi naman ganun ka-prestihiyoso. SA Toto lang. Shuheng, Kaklase KOPA Sianoon. Kung may mga tanong kayo tungkol sa arkitektura, pareho lang ang itanong nyo sa amin. Pero, hindi siya makakapantay sa inyo, MS Bai. Nakita ko na ang kanyang resume, parang. Walang Kwenta Talaga. Hoy, Xiaocheng, per-perho tayong nag-apply dito. Alam kong hindi mo ako kayang talunin, kaya galit ka. Kung may galit ka, Sa akin, ako ang pagbuntungan mo. Bakit mo idadamay ang iba? Ano biayan? bakit ka nananakit? Siya naman ang nagsabi na sa kanya ako magalit. Xiaocheng, tandaan mo, ito ang Bo Corporation. Hindi mo ito pwedeng gawing istambayan.
Kapag dumating na ang interviewer at inanunsyo na papasa si Tingyo, tingnan natin kung paano ka magmamayabang. Sige, tingnan natin kung sino ang talagang makakapasa. Sa huli, Balita ko, isa lang ang kukunin para sa core project na ito. Personal na kinuha ni Chairman Bo ang disenyo ni MS Bay. Tiyak na siya ang mapipili. Tama, ang lakas ng loob ng babaeng yun. Nakita ko ang disenyo ni MS Bay. Napakaganda talaga, walang kapantay. Kuya, lumabas na ba ang resulta? Sino ang napili? ZMS by Tingyu. Alam ko na, napakaganda ng disenyo ni MS Bay. Siyempre ikaw ang mananalo. Pero ang disenyo ko ay sakto lang sa gusto ni Boss Bo. Hindi lang SA Bukop, marami pang malalaking kumpanya ang gustong kumuha sa akin. Nakita mo Taki okay? Kahit anong gawin mo, hindi mo maabot si Tingyu. Kahit kalahati ng kanyang kuko. Sabi ko na nga ba, si Tingyu ay talagang swerte. Anuman ang gawin ay nagtatagumpay. Ikaw naman, wala kang kwenta. Paano ka makakapantay sa kanya? Hindi pa tapos, may isa pang napili. ZMS Shuheng. Ano? Paano nangyari yon, kuya? Mali ka siguro. paano naging pareho ang aming disenyo? Tagapagpanayam, natapos ko na. 3 buwan na ang nakalipas. Bago pa kami magkagalit ni Shen Yun-ki. Ipinakita ko sa kanya ang aking draft na disenyo. Tiyak na ipinasa niya ito kay Baiting Yu, mukhang. Mukhang hindi ko na magagamit ang plano na ito. Ito si Boss Bo. Pagkatapos tingnan ang mga gawa ng dalawa, sinabi ni Boss Bo, MS Bay, MS Shu, sumama kayo sa akin sa tanggapan ng presidente. Makipagkita kay Boss Bo. Ano PA ang inisip Montag? Iwanan mo na lang ang gawa ng aking apo. Hindi PA? Sa akin, mas maganda ang disenyo ng aking apo. Parehong gawa ng aking apo. Mas maganda ang disenyo. Naku, Lolo, huwag ka nang makialam. Sa negosyo. Magaling ka, pero sa arkitektura. Huwag na lang. Hoy, batong walong galang. Kakaiba. Sa katumpakan at profesionalismo, mas maganda ito. Malinaw na ito ay gawa pagkatapos ng pag-isip. Sinasabi mo bang may mas magaling pa sa aking apo? Walang mas magaling sa kanya. Sino ka? Bakit mo ako pinipigilan patayin ng hayop na yon? Ayaw kong magkamali ka. Kapag pinatuloy mo yan, ikaw ang masisira. Ang pagganti ng masama sa masama ay pinakamangmang na paraan. Kapag masaya ang buhay mo, doon masasaktan ang mga ayaw sa iyo. At mananatili sila sa pagsisisi. Genshin University. Prof. Pei, ang ganda ng background mo at mayaman ka. Bakit ka pupunta sa aming research institute sa Jiangcheng University? Dito. May kahulugan ang buhay ko. Director Wang, sinabi ni Xiaocheng na ang boyfriend niya ay naaksidente sa karera, kaya pupunta siya sa ospital para alagaan. Hindi na siya makakasali sa research group. Noong nagtrabaho ako sa Jiangdan ng kalahating taon, pinag-aralan ko ang lahat ng kanyang disenyo, sigurado ako. Parehong gawa niya ang dalawang disenyong ito. Ang ibig mong sabihin, may nangopya sa disenyo ng aking apo. Lin Feng. Dalhin mo silang lahat dito. Ziga. MS Bay, MS Shu, sumama kayo sa akin sa tanggapan ng presidente. Makipagkita kay Boss Bo. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Zinyo, bakit? Bakit kailangan pang makipagkita kay Boss Bo? Ganito kasi, sabi ni Boss Bo, parehong maganda ang mga gawa. Pero isa lang ang bakanteng posisyon. Nahihirapan siyang magdesisyon, kaya gusto niyang humingi ng tulong sa inyong dalawa sa harap niya. Magdisenyo ulit ng isa pang proyekto. Yun-ki, wala talaga akong alam sa arkitektura.
Kung mahalata ako sa harap ni Boss Bo, tiyak na baboyin niya ang buong industriya sa akin. Pagdating ng panahon, kung malaman niya ang relasyon natin, siguradong madadamay ka. Ikaw ang nagpasa ng disenyo mo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Huwag mong hahayaang si Shacheng ang magpakita ng galing sa harap ni Boss Bo. Narinig mo ba? Tara na. Huwag kang pupunta. Cheng Cheng, bigla akong nayihi. Pwede bang samahan Montag ako? Elementary ka ba? Cheng Cheng, dapat kong humingi ng tawad sa iyo. Harapang humingi ng tawad. Sana ginawa mo na ito noon pa. Cheng Cheng, pasensya na, alam kong mali ako. Patas lang ang laban, anong kasalanan mo? Cheng Cheng, talagang alam kong mali ako. Hindi ko dapat ninakaw ang disenyo mo at ginawang akin. At ipinasa sa Bo Group. Kung malaman ni Boss Bo, Wala na akong lugar sa industriyang ito. tulungan Montag ako, pwede ba? Bakit kita tutulungan, biting you? Bago ka magnakaw, isipin mo kung karapat-dapat ka. Kung hindi, kapalit nito ay kapahamakan. Cheng Cheng, tingnan mo naman ang matagal na nating pagkakaibigan. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon, pwede ba? Kapag pumayag ka, ibigay mo sa akin ang pagkakataong pumasok sa Bo Group. Ibabalik ko sa iyo si Yonki. Hindi ba siya ang pinakamamahal mo? Yang basura na yan, kung gusto mo, sayo na. Isa kayong tanga, isa namang masama, magandang magsama kayo. Para hindi na kayo makapanira ng iba. Ikaw ang may kagagawan nito, huwag mo akong sisihin. Anong ginagawa mo? Cheng Cheng, mali ako. Cheng Cheng, huwag Montag akong ganyanin. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang... Pagkakataong pumasok sa Bo Group, huwag mo akong sasaktan. Huwag mo akong sasaktan. Xiao Cheng, ang sama mo talaga. Kahit na mas magaling si Miss Bai kaysa sayo, hindi mo dapat saktan siya para lang manatili sa Bo Group. Ganito lang bagay. Okay ka lang ha? Oo nga. Tingyu, kamusta ka? Si Boss Bo ay naghihintay pa rin. Yunki, ang keme kao. Anong nangyari sa kamay mo? Sa ngayon, hindi na ako makakapag-drawing ng plano. Putangina Montag. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay para sa partnership sa Bo Corporation? Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Sinira mo lahat. Humarap ka sa babae sa harap ng maraming tao. Anong klaseng lalaki ka? Aray. Ayos ka lang, Yunki. Okay ka lang. Zino ka ba? Siya ang boyfriend ko. Prezi. Boyfriend? Sabi ko sa'yo, maghintay ka na lang sa bahay. Bigla-bigla kang lumabas, paano kung makita ka ng Bo Corporation? Ano nang gagawin natin? Sa totoo lang. Boyfriend pa? Si Xiao Cheng, ilang araw lang ang nakalipas. Ang kulit-kulit mo sa akin. Ngayon, may bago ka na? Kumuha ka ng panakip butas para sumalo sa'yo? Mga walang hiya kayo. Nasa Bo Corporation tayo. Sino ba siya para magmalaki dito? Tag dating and I Boss Bo. Malalaman nyo ang katapat nyo. Mga walang modo. Sa Bo Corporation. Ngayon, wala kang masasaktan kahit kutingin sa kanya. Ang yabang mo. Akala Montag zino ka? Si Boss Bo na mismo. Yunki, parang familiar yung lalaki. Parang nakita ko na siya dati. Nalala ka o. Siya yung professor sa school namin. Ayon sa balita, bangkarote na siya. Isang bangkaroteng professor? Xiao Cheng. Hindi na talaga maganda ang taste mo sa lalaki. Lalong lumala. Yunke, tignan mo, kamukha mo ba siya? Ah, kaya pala. Naghanap ka ng kapalit ko? Sobrang Miss Montag ka o? Yun nga ba ang dahilan kaya niya ako nilapitan? Sige, bibigyan pa kita ng chance. Kung ikaw mismo ang lalapit kay Boss Bo at magsusorry, aminin mong ninakaw mo ang gawa niya. At sinaktan mo ang kamay niya, baka bigyan pa kita ng pagkakataon na sumali sa Shen Corporation at manatili sa tabi ko. Talunan siya, kaya nag-init at sinaktan ang kamay ng iba. Dapat siya ang humingi ng tawad. Kung marunong siyang lumugar, dapat siya ang umamin. Kung magkagulo sa harap ni Boss Bo, ang pinakamabuti na lang ay i-blacklist siya sa buong industriya. Ang boss ay may walang katapusang paraan para hindi na siya makapagstay sa Haicheng. Talagang. Ang ganitong klaseng tao, paano karapat dapat manatili sa Haicheng? Cheng Cheng, naniniwala ako sa'yo. Shucheng, kahit gaano ka pa kagaling, sa huli, habang buhay mo akong tatahakin.
mananatili kang talo. Makinig ka, Shacheng. Bibigyan pa kita ng 3 segundo. Kung hindi ka magsisi, agad-agad kong tatawagin ang mga tao ng boss para ayusin ito. 3. 2. Sige, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Huwag mong sisihin ako kung magiging balasibuyas ako. Tara, Tumigil ka. ano, nagbago na ang isip mo? Shen Yunki, hindi mo ba alam na? Hindi ako ganun katanga para hindi maghanda? Cheng, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat ninakaw ang iyong mga disenyo at ginawang akin. At ibinigay sa boss group. Kung malaman ni Boss Bo, Wala na akong lugar sa industriyang ito. Pakiusap, tulungan mo ako. Bakit ko dapat tulungan ka? Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag mong sisihin ako. Sobra na ito. Anong ginagawa mo? Hindi sa kanya ang disenyo, ninakaw lang niya. Ikaw pala ang nangopya. akala ka upia naman magaling ka, pero isa ka pa lang. Basura na mas mababa pa sa akin. Hindi ba't lahat tayo ay nagkamali kay MS Shu? Ang galing-galing niya, pero lagi natin siyang inaapi. Yunki, hindi ko akalain na magre-record siya ng video. Shen Yunki, kung malaman ni Boss Bo na ganito ang girlfriend mo, makikipag-partner pa ba siya sa'yo? Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Yongki, okay ka lang ba? Yongki. Nasaktan ka ba? Prof, hey, ang galing mong magprotekta. Shacheng, huwag kang magyabang. Sabihin ko sa'yo, isang oportunidad lang iyon. Kung ayaw ko, edi hindi. Sa loob ng 3 buwan, lalampasan ng industriya ko ang boss. Pagdating ng panahon, kapag naging pinakamayaman na ako sa Haicheng, gusto kong lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Pagkaraan ng 3 buwan, yun na ang araw ng lottery. Mukhang, nangangarap pa rin siyang maging baiting niyo, na magdadala sa kanya ng swerte. Huwag ka nang magsalita ng 3 buwan kahit bigyan ka pa ng 300 taon. Hindi mo magagawa ang kahit isang ikasampu ng posisyon ng Bo Group ngayon. Isang pobreng professor na bangkarot. Kailangan mo pang umasa sa isang babae na si Shacheng para mabuhay. Kahit papaano may kumpanya ako, ano ba ang meron ka? May karapatan ka bang makipag-away sa akin? Sasabihin ko sa iyo, kahit kikilos lang ako ng bahagya. Agad-agad kitang palalayasin dito. Ikaw ang dapat umalis. Tawagin ang lahat ng bodyguard sa lobby ng top floor. Adik ka na ba sa pagpapanggap bilang presidente? Akala mo talaga ikaw si Boss Bo Jr. ah? Kung ikaw talaga si Boss Bo JR, bakit nabangkarot ang research institute mo? Huwag kang gagalaw, tumahimik ka. Huwag kang kikilos. Bitawan mo ako. Imposible, paano ka magiging Boss Bo Jr.? Shacheng, isang babaeng napakasama ng kapalaran. Paano ka mapapansin ng pinakamayaman? Sabi ng aming presidente. Nakikialam kayo sa illegal na manipulasyon ng interview. Lahat ng industriya sa ilalim ng Bo Group. At mga partner ng Bo Group ay hindi na muling makikipagtulungan sa inyo. Hindi. Nabiktima ko. Gusto kong makita si Boss Bo JR. Dalhin siya. Gusto kong makita si Boss Bo JR. Dalhin siya. Gusto kong makita si Boss Bo Jr. Bitawan mo ako. Umalis na kayo. Lahat kayo umalis na. Lumayas na. Ang tagal nating nag-aksaya ng oras. Magnanakaw pala ng disenyo ng iba. Umalis na tayo. Boss Bo. Umalis na ba? Nakita ko kanina ang ihi ng taong iyon. Nakasulat doon na assistant ni Boss Bo V. Na personal na pinuntahan ni Lolo Bo para singilin. Mukhang malaki ang utang mo sa Bo Group kapag nalaman nila. Talagang wala kang kaligtasan. Nandito ka. Protektahan mo ako, tama. Shacheng, lumampas ka na sa limitasyon kagabi. Bakit ngayon ka pa nagluloko sa hinaharap? Siya ang magiging pinakamayaman sa buong mundo, ang mga babaeng nasa paligid niya. Ay napakarami, sa ngayon ikaw lang ang investor niya. Alam kong gusto mo akong tulungan kanina. Ang tawag kanina ay talagang natakot si Shen Yunki nga pala. Kanina ko lang ipinadala ang video ni Biting You sa office ng presidente. Pagkakita ni Boss Bovey sa video, ipinadala niya agad ang kanyang mga bodyguard. At Mamaya, pupuntahan ko si Boss Bo. Hihingi ako ng pabor sa kanya para bigyan ka ng extension. pero ikaw, isang bagong pasa lang sa interview na intern. Ano ba ang kaya mong i-offer para tulungan ako? Huwag mo nang isipin yan. Ang importante ngayon, umalis ka na agad sa Bo Corporation. Ganito, ako muna ang aalis, sumunod ka sa likod at tumakas sa likod na pinto.
Ilashu, kumusta? Muli akong magpapakilala. Ako si Bojing Singh, ang CEO ng Bo Corporation. Cheng Cheng, hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Meron pa akong isang pagkakakilanlan. Ako ang CEO ng Bo Corporation. Tuloy ka. May tsismis na si Boss Bo ay matagal nang naninirahan sa abroad. Gwapo at matangkad, at hindi nagpapakita ng tunay na mukha. Kung sakaling ma-fall siya sa akin, si Shu Cheng ay hindi na makakasabay sa akin kahit kailan. Boss Bo, ako si Baiting Yu. Kakapasa ka ulang SA interview. Sino ang nagpapapasok sa'yo? Kanina, isang malaking pagkakamali yon. Si Shen Yongki ng Shen Corporation ang may gawa. Pinilit niya ako na kunin ang disyeg ng iba para sa interview. Pinilit ka. Pero nung ninakaw mo ang design, walang remorse sa'yo. Boss Bo, hindi Montag alam. Si Sha Cheng ang best friend ko. Ang mahal niya ay si Shen Yunki. Nag-away sila at ako ang nasa gitna. Boss Bo, kung papayag ka, Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na makipag-compete kay Shu Cheng ng patas. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Lumabas ka. Boss Bo, si Sha Cheng. Ay sobrang in love kay Shen Yongki. Kahit ihaya Montag siya SA Bo Corporation. Ang puso niya ay nasa Shen Corporation pa rin. Kukunin lang niya ang benepisyo ng Bo para sa Shen. Layas. Ikaw. Boss Bo, hindi ba pinalayas mo na sila? Bakit siya nandito na ganyan ang itsura? Narito. Bakit pamilyar ang kanyang likod? Hindi ba't pinalayas na kita? Boss Bo, kayo po ang nagpatawag sa akin. Kung ayaw niyo talaga akong i-hire, diretsuhin niyo na lang, bakit pa ako ginagago? Hala, teka muna. O baka naman si Boss Bo. At si Ines by nakakalabas lang, may secret deal pala. Hindi na ako kailangan. Kanina, bigla na lang tumakas si Baitinyo. Malamang nagka-misunderstanding siya sa akin. Ang Bo Group hindi nagpapatamad-tamad. Kung malapit ka kay Shen Yunki ng Shen Group, bakit ka pa nag-apply sa Bo Group? Talaga namang walang tinatago si Baiting Yu. Sa inyo, Boss Bo. Pero sinabi ba niya sa inyo na kami ni Shen Yunki nag-away na at hindi na kami nag-uusap? Kung ang dahilan ng pag-invite ninyo sa akin ay para lang itanong ang mga walang kwentang tanong. Wala na rin saysay na sumali ako sa Bo Group. Teka, Bakit bigla na lang nawalan ng kuryente? Huwag mo akong hawakan, Boss Bo. Dapat kang maging disente. Disente. Kung alam mo lang kung sino ako, sasabihin mo pa ba yan, Shu Cheng? Hindi mo ba gustong malaman kung sino ako, kung ano itsura ko? Boss Bo, aminado ako na may sariling agenda ako. Sa pagsali sa Bo Group, pero hindi ako. Kasing babaw ni Baiting Yu na ibibenta ang katawan. Para lang sa trabaho. Ginawa mo ba ang sinabi ko? Paano mo pinakiusapan si Boss Bo? Ginawa ko na ang lahat, pero ayaw pa rin niya akong bigyan ng chance. Pinilit pa niyang panatilihin si Shu Cheng na yan. Kaya pala, nagkamali ako kay Boss Bo. Noong nakaraan, si Shu Cheng talaga ang malas. Si Tingyo ang swerte. Pero bakit ngayon, baligtad na ang lahat? Yongki.
Kung hindi tayo makikipag-collaborate sa Bo Group, paano yung milyon-milyon na financial gap ng company mo? Mabubuwag ba ang Shen Group? Ulitin mongga. Tama na, mayroon pa namang 5 milyon na lottery. Kahit hindi makipag-collaborate sa Bo Group, makakabangon pa rin ako. Ano pang hinihintay mo? Alis na tayo. Shen Yunki hanggang sa huli. Hindi mo makukuha yung 5 million na premyo. Nasaktan ko si Boss Bo kanina. Sayang, wala na yung trabaho. Huwag mo akong makita, huwag mo akong makita. Huwag mo akong makita. Miss Shu. Bo, pasensya na at hindi ko kayo nakilala noon. Ayos lang yan, bilang nakatatanda, hindi dapat kami magali sa inyong mga bata. Napakapihika naman. Ang pagpapawalang lahi kay Ibo, malaking bagay na siguro yon, di ba? Nagdadalang tao ng lahi ng mga Bo, napakalaking biyaya nito. Talagang anak ng aking anak, si Jingqing, ang bilis kumilos. Walang patumpik-tumpik. Bakit parang masaya si Lolo Bo nang marinig ang balita? Na mawawala ng tagapagmana si Boss Bo. Miss Shu, makakapasok ka PABASA Bo Corporation? Kapag may babi na, kailangan na paghandaan ang kasal. Uwi ako ngayong gabi para tawagan ang pinakamagaling na wedding planner sa buong mundo. Para magkaroon sila ng kasal na di malilimutan. Hindi na sigila papayag si Boss Bo, di ba? Walang saysay ang sinasabi niya. Huwag kang mag-alala, ako ang susuporta sa iyo. Kung gusto mong magtrabaho, bumalik ka sa Bo Corporation. Kung ayaw mo, magpahinga ka na lang sa bahay at alagaan ang sarili. Totoo pala ang sabi-sabi na mabait at mapagbigay si Ibo. Gusto ko pong magtrabaho sa Bo Corporation pero Ibo, maihihilingin pa po ako. Ano pa bang hiling yen? Basta kaya ka o. Tutulungan kita. Tungkol po sa kaibigan ko, si Pei Jingxing. May malaki po siyang utang sa Bo Corporation. Sana po'y matulungan ninyo ako. Bigyan pa siya ng kaunting palugi. 3 buwan lang, siguradong tutulungan ko siyang bayaran ang utang na iyon. Mukhang hindi pa sinasabi ni Jingqing ang totoo niyang pagkatao sa batang ito. Miss Shu, hayaan ninyong magsalita ng diretso. Ang sahod sa internship sa ari ng Bo Corporation. 3,000 lang ang maksimum kada buwan. Pero ang utang ni Pei Jingqing ay ilang milyon. Paano mo yun babayaran? Yan na ang problema ko. Kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, tutulungan kong bayaran ni Jingxing ang utang na iyon. Siyempre naman, kapalit ng ilang milyon, bilyon ang makukuha. Tangang hindi gagawin yon. Miss Shu, napakabuti mong tao. Jingqing, mga babaeng katulad ni Cheng Cheng na hindi materialista. At totoong tao, bihira na lang ngayon. At bukod pa doon, nagkaanak ka na sa kanya. Ano ang nakuha? Mukhang tungtangang to, hindi alam na magiging ama na siya. Hayaan na lang nating si Cheng Cheng ang magsabi sa kanya. Ang importante, tratuhin mo ng mabuti ang babaeng yon. Hindi ko inakala na para lang mabayaran ang utang ko. Handang ialay ng babae ang kanyang buhay. Ailan mo ba sasabihin sa kanya ang totoo? Napakalaki na ng itinaya niya para sa iyo. At labis ang pagmamahal niya, ngunit ikaw, patuloy mong itinatago ang katotohanan. Natatakot lang ako na kung biglaan mong sasabihin ngayon. Baka hindi niya matanggap agad. Professor P, umasa ako sa interview sa Bo Corporation. Sa Hotay Mall. Hintayin kita para magdiwang. Huatay. Ito ay sa ilalim ng aming pamilya, Bo. Ayusin ko na ngayon na i-reserve ang buong mall. Pa sa aking apo na babae. Lolo, umupo ka.
Xu Cheng, Ang bahay ko ay ilang kilometro lang mula sa mall. Bakit ang tagal mong dumating? traffic, tara na. Tingnan mo, gusto mo ba ang damit na ito? Hindi ba't para sa iyong tagumpay ang celebration? Bakit ako ang bibilhan mo ng damit? Nag-a-apply ako sa boss, narinig ko na may mga empleyadong nag-uusap. Isang linggo mula ngayon, may private party si Boss Bo. Inimbita lang ang mga pinagkakatiwalaang partner ni Boss Bo at pipili siya sa kanila. Para sa construction bidding project. Pagkakataon mo na, kukuha ako ng invitation para sa iyo. Baka sakaling manalo ka sa bidding, pero... Paano kung wala kang magandang damit? Sa nakaraang buhay, si Shen Yunqi ay nakilala si Boss Bo sa party. Kaya nakipag-partner sa boss. Sa buhay na ito, hindi na siya papayagan ni Boss Bo. Kung pupunta si Prof. P, baka makilala din niya si Boss Bo. Yang sapatos mo. Pareho ng kay Boss Bo. Naku, nagmamadali ako, nakalimutan kong palitan ang sapatos. Mahal ang brand na yan ah. Baka naman. 150 gawa sa Pushan, peke. Madalas akong may mga social events, pero tight ang budget ngayon. Para magmukhang presentable. Bumili na lang ako ng fake. Pumili ka ng gusto mo, lahat ng bibilhin mo ngayon. Ako ang magbabayad. Ganyan ako kaswerte. Kapag yumaman si Pei Jinxing, siguradong may parte ako. Ang pinakamura naming suite ay 28,000. Kayong mga mahihirap na nakapeke, hindi nyo kayang bilhin. Huwag na kayong magpahiya dito. Sino nagsabing hindi namin kayang bilhin? Kunin mo yung gray. Pagsubukan nga. Susubukan pero hindi bibilhin, mga ganit kayo. Madami na akong nakilalang tulad nyo, hindi ko ibibigay. Ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Ituloy mo, ni-record ko na yung sinabi mo. Ipapakita ko sa manager ng mall. Tingnan natin kung hindi ka matanggal sa trabaho. Ikaf. Ano ka dyan? Bilisan mo at kunin mo yan. Kailan ka nag-record? Hindi ako nag-record para takutin siya. Sandali. Kukunin ko tong damit, ipakiti mo. Sige po, ipapakita ko na po ito para sa inyo. Teka muna. Kami ang nauna dito. Nauna nga kayo, pero hindi naman kayo nagpa-reserve. At saka, itong suite. 180,000 pesos ang presyo. Mga peke lang suot ninyo, may pera ba kayo? 180k lang, tu. Maraming pera si Yunqi, hindi lang isa. Kahit 100 piraso, kayang-kaya ni Yunqi. Shacheng, gayon ka nagsisisi. Dahil nakahanap ka ng walang kwentang lalaki, sasabihin ko sa'yo, kung gagawin mo ulit yung dati, luluhod ka at hahalikan ng paa ko. Baka sakaling maibigay ko sa'yo ang pera. Alisin mo yung maruming kamay mo. Ikaw ang tinutukoy kong walang kwentang lalaki. Hindi mo nga kayang bumili ng suite. Ngayong nandito ako, kahit anong damit sa tindahang ito. Hindi mo mabibili. Ang lakas ng loob mo, huwatay. Pero ito ay negosyo ng Bo Group. Akala Montag talaga ikaf si Boss Bo? Kahit ako, hindi pinapansin ni Boss Bo. Paano pa kaya si Shacheng na ganyan? Sa loob ng 1 minuto, ay block ang lahat ng payment access ni Shen Yunqi. Sa lahat ng mall ng Bo Group. At saka, ayokong makita siya ulit sa kahit anong negosyo ng Bo. Shucheng, yang lalaki mo. Bakit ang yabang? Gayon lang, pupukpukin ka o kayo. Hanggang mamanhid ang mukha ninyo. Para malaman ninyo ang katotohanan. Ay, swipe on card. Sige po, sir. Master, nakikita ko na inaapi ka. Gusto mo bang i-activate ang system? 3 health points lang. Pwede mo nang makuha ang swerte mo ngayon. Kung mawala ng dignidad si Pei Jinxing ngayon, sayang lang ang mga na-invest ko.
Failed ang swipe, blocked na ang user. Sir, ito po. Failed ang swipe, kulang ang balance. Shen Yunki. Sino ba talaga ang napahiya? Paano nangyari, tu? Baka naman talaga siya ay Imposible. May 200K pa dapat para sa operation. In company. Nasaan ang pera? Nasaan? Ikaw lang ang may alam ng password. Tanong ko sa'yo, nasaan ang pera? Sabi Montag marami kang pera, hindi ka o alam. Na 200k na lang pala. ginastos ko na sa alahas. Bumili ng alahas. Akala ko mga mayayaman kayo sa itsura ninyo. Pero wala rin pala kayong pera, mga nagpapanggap lang. Tara na. Mas walang laman ang bulsa niya kaysa sa akin. Sa kanya ka lumapit. Hindi ko kayang bilhin. Hindi rin niya kayang bilhin. Alis na tayo. Ikaf. Nakalimutan kong ayusin kayong dalawa. Ayaf ring umalis, ano? Gusto niyong palabasin ko kayo? Tawagin niyo ang manager niyo. Sino ka ba para makipagkita sa manager namin? Sino ang humahanap sa akin? Manager, itong mga pulubi, hindi kayang bumili ng suite natin. Nanggugulo lang sa tindahan, sinisira ang negosyo natin, may naglakas loob pa. Manggulo sa mall ng Bo Group, manager. Huwag niyo silang patawarin. Tangstern, Bulak KBA? Hindi mo ba alam kung sino siya? Ganito ba kita tinuruan? Hindi ba sinabi ko sa iyo, kapag pumasok sa ating tindahan, IAI sila, ganito ba ang pagtrato mo? SA ating VIP? Pasensya na, kulang sa training ang empleyado namin. Nakagambala kami sa inyo, tatanggalin ko na siya agad. Hindi ko hahayaang may ganitong empleyado sa mall ng Bo Group na magdudulot ng kahihiyan sa Bo Group. Lipat tayo ng ibang tindahan. Bilang kompensasyon sa inyo, lahat ng produkto sa tindahan ngayon, pwede niyong piliin at bilang kinatawan ng mall. Isang prepaid phone card na nagkakahalaga ng 200,000 yuan ang inihanda para sa dalawa. Tanggapin niyo po. Pumili ng kaswal at magpadala ng 200,000 recharge card. Akala ko 3 health points lang ang kailangan. Para makuha ang ganito karaming swerte. Tara po, Zila. May kompensasyon sila, kami wala. Ayong dalawa, wala. Bakit sila meron? Ang estado nila, hindi nyo kayang pantayan. Si Xiaocheng, ulila na walang magulang. Yung lalaki sa tabi niya, bangkarote na professor. Anong estado meron sila? Dati si Ting Yu ang pinakamaganda para sa akin. Bakit ngayong muling pagkakataon, lahat ng magagandang bagay, napupunta kay Xiaocheng na? Alam Montag PA kung sino ako? Ako ang Young Master Engagement Group. Future partner NG Bo Group. Kahit si Boss Bo ay nagpapakumbaba sa akin. Ikaw, kung ayaw mo magkaproblema, ibigay mo sa akin ang kompensasyon. Kung hindi, maniniwala ka ba na isang tawag lang ay mapapauwi ka na? Ano, kilala mo ba ang aming maliit na boss na si Bo? Ta. Simula ngayon, sa lahat ng mall na pag-aari ng boss, hindi sila papapasukin. Itapon ang dalawang. Tanga na, tuna walang alam sa mundo. Alis. Bitawan mo ako. Shen Yunki. Kung wala ang swerte na ibinigay ko sa'yo, sa buhay mo, talo ka na sigurado. Ano, nasasaktan ka? Dati, ang tagal kong nauto ng mga sweet words niya. Kaya tuloy-tuloy akong nabighani sa kanya. At ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang panluloko. Kung may mga has na manloko sa akin, hindi ko siya patatawarin. E paano kung hindi sinasadya ng taong yun na lokohin ka? Prof. Tay, meron ka bang tinatago sa akin? Xiaocheng, ang totoo ay, Biro lang. Alam na ng lahat sa internet ang tungkol sa'yo. Ano pa bang hindi ko alam? Manager, i-package mo itong suit. Ziege. teka, suot ko na lang yung fake. Tignan natin ang mga babae ngayon.
Mas importante ang bilhin para sa'yo. Tingnan mo ito. Mga cute na dresses, pag nag-invest na ako kay Beijing Sing. At naging bilyonaryo, susunduin ko kayo. Ipak lahat ng hinawakan niya. Nagbibiro lang siya. Nababaliw ka ba? Ang mahal ng brand na to. 20,000, hindi sapat pambili ng sinturon. Miss, ngayon ay 50th anniversary ng aming brand. Lahat ng pinili mo ay kasali sa 70% off sale. Total ay 18,000 na lang. $8,888 na lang. Hindi to 70% off. Kundi 70% off. 3 health points lang, makukuha mo na ang ganitong swerte. Dati, hindi ganto kabait ang system. Dapat sulitin ko to. Kasali ba lahat ng damit sa store sa promo na to? Oo. Meron akong mga kaibigan na gusto ring sumali. Pakiusap, ipackage mo na lahat ng damit dito. Shacheng, kung may mga kaibigan kang gustong sumali, pwedeng kunin na lang nila dito sa store. Wala akong kaibigan, hindi ba binigyan tayo ng manager ng 200,000 load card? Sakto, pwede natin gamitin yung pera. Bibilhin natin ng mura yung mga damit na to, tapos ibebenta natin ng original price. Gawin mo yung sinabi niya. Miss Xu, ito yung latest collection ng designer namin. High-end custom made, isa lang sa buong mundo. Hindi talaga pwedeng mag-discount, malulugi kami. Gusto ko. Halika. Gamitin mo yung card ko. Siege. Mahigpit na nga budget mo, bakit mo gagastusan? Tingnan ko nga magkano nagastos. Bakit ayaw mong ipakita? Malaki siguro na gastos mo, bigay mo. Ikaw, Ako. ilalabas ko muna yung mga damit sa kotse. Kasalanan ko, nahiya ka. Hindi ako kasing swerte ni Shacheng. Bakit KPA pumunta dito? Dun KSA kanya. Makinig ka. Alam ka o mali ka o, nayinis lang ako kanina. Hayan Montag lang yang putang inang yan, magi up ang PANG konti. Pag nanalo tayo sa loto, papaluhurin ka o agad yan. Sa harap mo, magsusori sa'yo. Toto. Halika. Siyempre totoo, kanina sa mall. Gusto mo yung high-end na babae, di ba? Bumili na ako ng damit para sa'yo online. Pagdating ng party ni Boss Bo, magiging star ka talaga. Mahal yung damit na yun, libo-libo. Maliit lang yan. Ang sweet mo sa akin. Kung hindi ko nakita yung mura sa online, hindi ko bibilhin yung mahal na damit para sa'yo. Shacheng, nakuha ka o yung perfect na lalaki. Naiinggit ka siguro ngayon. Bakit ka pagising? Inupload ko lang yung mga damit natin kanina. May bumili agad, pero parang familiar yung address. Parang kilala. Yun Tae Hotel, 1,008.
Huwag mo muna isipin yan, hindi importante. Hindi importante. Usap tayo ng seryoso. Shacheng, tingnan mo ng mabuti mukha ko. Wala ka talang maalala. Mukha mo. Ang ganda mo talaga. Ano pa? Dahil nakalimutan mo na lahat. Magbalik tanaw tayo ng maayos. Huwag. Mag-usap na lang tayo ng mahinahon, huwag gagamit ng dahas. Tinulungan mo ako sa utang, pinatira mo pa ako sa bahay mo. Maliban dito, wala na akong maibibigay pa sa'yo o baka naman. May ibang pakay ka sa paglapit sa akin o kaya. Tulad ng sinabi ni Shen Yunqi, medyo magkamukha kami. Kaya ginawa mo akong kapalit. Hindi ko pwedeng malaman niya na ang habol ko ay ang kanyang kinabukasan. Sayang ang pinuhunan ko sa simula. Aminado ako ang mukha ni Shen Yunqi. Medyo kamukha mo pero ang ganda at dating ni Prof. Pei, malayong malayo siya roon. Sa totoo lang, kilalang kilala si Prof. Pei sa akademya. Matagal na kitang hinahangaan. Naman, Shacheng, ang hina mo. Shacheng, Boss Bo, si MS Shu ay may malubhang anemia. Lubha ang pagod nitong mga nakaraang araw, kaya lumala ang sintomas. Boss Bo, hey. Siege. Kumusta? May nararamdaman ka pa bang iba? Tiyak dahil ginamit ko ang health points. Alam ko ang katawan ko, maliit na sakit lang ito. Hindi na kailangang magpa-ospital, sayang lang ang pera. Huwag kang gagalaw. Hinimatay ka na, paano maliit na sakit lang yan? Sumunod ka. Patingnan ka ng maigi ng doktor. Malubha na ang sakit ni MS Shu. Dapat maospital at magamot ka agad. Sakitin lang yan, palaging may dinaramdam. Tiisin mo na lang, bakit gagastos pa? Mali ako, hindi ko dapat sinabi yon kanina. Huwag kang matakot, simpleng check-up lang ito. Nandito lang ako palagi. Prof. Pei, salamat. Baka naman dahil ginamit ko ng maaga. Ang swerte sa loto na advance din ang malubhang sakit. Masama ba ang resulta ng check-up? Patingin. Shacheng, sa loob ng napakaraming taon. Paano mo inalagaan ang sarili mo? Ni hindi ka ba nakakakain ng tama? Buti na lang malnutrisyon lang. Akala ko mamamatay na naman ako. Ano ang sinabi mo? Wala lang. Sabi ko. Prof. Pei, ang sarap mong kasama. Huwag mong isipin na makakalusot ka sa pagsasabi mo niyan. Simula bukas, hindi ka rin po pwedeng magtrabaho sa boss. Magpahinga ka na lang sa bahay.
Hindi pwede, ang pagtatrabaho sa boss ay pangarap ko. At paano kita pakakainin kung hindi ako magtatrabaho? Pasensya na. Okay lang kung sakaling maisipan mong gumawa ng kalokohan. Isipin mo na lang ako, lahat ng mahal ko sa buhay ay wala na. Pero buhay pa rin ako ng maayos sa mundong ito. Mahalin ang buhay, kaya ano pa ang problema mo? Ako na lang ang magiging pamilya mo. Yung master, kailangan na nating umalis. Hihintayin kita sa boss. Yung pangako noon, baka ako na lang ang nakakaalala. Kung hindi dahil sa mukha ni Shen Yunki, na medyo kahawig niya sa nakaraan. Hindi sana ako nabulag. At naloko ni Shen Yunki. Hindi ko iiwan ang trabaho sa boss at gagaling ako. Huwag kang mag-alala, sa buhay na ito, walang karapat-dapat. Nasaktan ang sarili kong katawan. CJ. Pangako ko sa'yo, pero dapat pangako mo rin sa akin. Kahit kailan, kahit saan. Kapag may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo agad sa akin. Esan, Boss Bo, si Shen Yunki and Gishens, nagpadala ng JD bracelet na sinasabing, kapars na minana ng Bo family. Sana ay patawarin mo siya at payagan siyang dumalo sa private party para sa bidding. Payagan siyang dumalo sa private party para sa bidding. Si Shen Yunki sa auction nagwaldas ng pera. Para lang sa basurang ito. Ha? Ang kalidad nito hindi man lang umabot. Sa 1,000,000 bahagi ng minanang bracelet ng boss. Ibalik mo sa kanya. Kung gayon, tatanggi ako sa pagdalo niya sa party. Teka. Payagan mo siyang dumalo. Ha? Gawin mo ang sinasabi ko. MM. Lolo, balak kong ipagtapat kay Shaching ang totoo kong pagkatao sa private party. At mag-propose sa kanya. Totu. Mukhang malapit na akong magkaroon ng apo sa tuhod. Pupunta ka sa amin mamaya, ibibigay ko sa iyo ang heirloom ng pamilya Bo. Ang JD bracelet na Imperial Green, ibigay mo ito sa Manugang kong mahal. Kung magpapakasal ka, mas masaya kung maraming tao. Mahalagang araw ito. Bakit hindi mo suot ang high-end dress na binigay ko? mahalagang araw. Maliit lang akong empleyado, hindi bagay na magsuot ng ganoong kasosyal. Ikaw, kapag nakita mo si Boss Bo, kailangan mong kausapin siya. Alam kong mayabang ka, pero malaki ang maitutulong niya sa negosyo mo. Kung makakasama niya si Boss Bo, mas mapapabilis ang negosyo niya, mababawi ko rin ang puhunan ko. Ito ay jade bracelet, hindi masyadong mahal ito. Huwag. Gusto ko nang sabihin, pangit talaga ang relo na ito. Hindi bagay sa'yo. Huwag itapon, may espesyal na kahulugan sa akin ang relong ito. Kung gayon, suotin mo ng maayos ang bracelet na ibinigay ko. Malalaman mo rin kung bakit kita binigyan nito. Pwede mo na bang ibalik sa akin ang relo? May nakita akong mga kakilala, mamaya na ako babalik. Oo na. CJ,
Balita ko, ang party ngayon ay personal na pinamunuan ni Boss Bo. Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa loob ng maraming taon. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon para hindi ako makalimutan ni Boss Bo. Noong huli, hindi ko nakita si Boss Bo. Ngayon, gagamitin ko ang ganda ko para maalala niya ako. Kapag naging asawa ko na siya, tingnan natin kung paano siya magyayabang sa akin. Sa tingin ko, mas mabuting kalimutan mo na iyan. May negosyo ang tatay ko sa Bo family, mayroon na raw silang napiling asawa. Ang heirloom na Imperial Green Jade Bracelet ay ibinigay na sa kanya. May suot din si Miss Bai na jade bracelet. Baka, iyon ang heirloom ng Bo family. Kaya pala binigay sa akin ni Yunki ang bracelet na ito. Parang katulad ng heirloom ng Bo family. Kaya pala pwede kong gamitin ito. Kaya pala, nakilala ko agad. Ang suot ni Miss Bai na dress ay high-end brand, ang Bo family. Ay talagang mapagbigay sa magiging manugang nila. Ayaw ko sanang magpa-impress, pero hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahang madiskubre pa rin. Si MS Bai ay napakadalisay at natatangi. Sa tingin ko, sa buong venue na ito, walang sinumang makakapantay sa iyo. Hindi nakakagulat na napansin ka ni Boss Bo. Anong anak mayaman ito na napakakinang ng kagandahan? Isang ulila lang na pinatira ng pamilya Bo. Binigyan lang ng pagkakataong makakain. Tingnan ninyo, mayroon din siyang jade bracelet. Bakit mayroon din siya ng eksaktong parehong bracelet? Baka siya ang tunay na. Impossible, ang boyfriend niya ay yung mahirap na professor. Xiaocheng, sa lahat ng bagay hindi mo ako kayang pantayan. Ngayon, ginagaya mo na ako, suot ko ang jade bracelet. Bumili ka ng peke na parehong-pareho para lang manginis sa akin. Peke pala. Ginagaya kita, baiting you. Sobrang binigyan kita ng respeto, kaya hindi mo na alam kung sino ka na talaga. Putangina, ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Siya ang asawa ng pamilya Bo, ang lakas mong basahin siya ng alak. Hindi ka pababayaan ng pamilya Bo. Una kong gustong ayusin si Shen Yunki. Baiting you, kung ikaw mismo ang nagpakita ng mukha mo para paluin. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magpapakumbaba. Paano magsuot ng second hand ang asawa ng pamilya Bo? Ano ang ibig mong sabihin? Imposibleng ganoon. Kadali ang pamilya Bo. Xiaocheng, wala kang pinagsasabi. Binili ko itong damit sa boutique. Pero, ilang araw lang ang nakalipas na ibenta ko sa second-hand platform. Ang eksaktong parehong dress, kaso lang. Nasira ang zipper kaya ibinenta ko lang ng 800. Isang simpleng empleyado ka lang, paano mo mabibili ang mamahaling dress na ito, tapos ibebenta mo ng 800? Grabe ang kakapal ng mukha mo, si MS Bai ay napakadalisay. Humarap ka sa kanya kung maayos ang zipper. Kami ang bahala, palayasin natin ang putanginang ito. Pwede akong humarap, pero kung hindi totoo ang sinasabi mo, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ano pa ang masasabi mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Xiaocheng, hindi ka naman siguro magbaback out. At hindi mo ako kayang pagluhuran at humingi ng tawad, mga kaibigan. Mahiyain si MS Shu, tulungan ninyo siya. Baiting you, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin? Natunay na mahal ka ni Shen Yunki. Kahit hindi niya ako mahal, hindi ka rin niya mamahalin. Xicheng, hindi kita talo. Oh, Dalhin mo ako para magpalit ng damit. saan napunta si Pei Jingsing? Baka naligaw siya. Hoy, Pei Jingsing, dumating ka agad. Darating na si Boss Bo mamaya. Hindi natin pwedeng hayaan na mauna si Shen Yunki na makuha niya ang bidding project. Pagbalik ko, may sorpresa ako para sa'yo. Esan, Kamusta na? Handa na ang bilyon-bilyong dowry at ang titulo ng 8 mansyon.
Ang mga bulaklak na inilipat at ang sisig na 10 karat para sa pagpropose. Na ihatid na rin sa pintuan. Pagkatapos kong magbihis, ibubunyag ko na ang tunay kong pagkatao at mag-propose kay Cheng Cheng. Kaya Montag yan. Hindi ko akalain na si Pei Jingsing, ang dating malayong at malamig na propesor, ay maghahanda rin ng sorpresa para sa akin. P. Shucheng, kanina Montag ako pinahiya. Ang yabang mo kanina, bakit ngayon parang pato na walang tubig? Shen Yunqi, alam mo ba? Ito ang teritoryo ng Bo, hindi kayo makakalusot sa ganito. Hindi kayo pababayaan ni Boss Bo. Si Boss Bo? Ako ang kanyang pinakapaboritong partner. Kahit patayin kita rito, wala siyang sasabihin at saka. Hindi ba't ikaw ang nahulog? Anong kinalaman namin? Tama, kanina piazia ng api kay Mrs. Bo. Ngayon dapat siyang magdusa para bumaba ang yabang niya. Mrs. Bo? Mga tanga ito dahil sa bracelet na ito. Akala nila ako si Emeres Bo. Hayaan na natin silang magpakalat ng gulo para sa kanya. Master, nakita ng system na nasa peligro ka. Gusto mo bang gumamit ng 8 health points para palitan ng swerte para maging safe? Kung sa bawat peligro, laging system ang sasagip sa akin. Habang buhay akong makakulong dito. Yunqi, bakit walang ingay? Baka may nangyari ng masama. Huwag kang mag-alala, okay lang. Siyempre, siya ang nahulog, kahit anong mangyari. Malas niya. Gusto mo ring sumunod sa kanya? Shucheng. Sinira mo ang proposal ni Boss Bo. Hindi ka patatawarin ng Bo family. Isang bises lang sa buhay ng babae ang proposal. Nasira mo lang ang sakit. Kasalanan ng babaeng ito. Kung ako ang magpaparusa sa kanya para kay Boss Bo, sigurado kaming pasasalamatan tayo ni Boss Bo. Xiaocheng, hindi mo ako kailanman matatalo. Napansin ang sabilitang pag-alis ng sistema ng may-ari. Kailangang ibalik ang 10 health points. Puta, nainggit ka lang. Binigyan ng proposal si Miss Bai ni Boss Bo, kaya sinadya mong sirain ang proposal, di ba? Paano may? Taong kasing sama mong tulad mo, humingi ka ng tawad kay Miss Bai. Wala akong kasalanan. Hindi ako hihingi ng tawad. Napakawalang hiya. Mukhang hindi ka pa natuto nung unang bises. Baka kailangan ka ulit itulak sa tubig. Cheng Cheng, pasensya na, huli na ako. Prof. Hey, bakit ngayon ka lang dumating? Ang sorpresa mo. Ang tagal kong naghintay. Tara na. Tumigil ka diyan. Sinira mo ang proposal ni Boss Bo. Tapos ganon-ganon na lang. Ano ka ba? Sasabihin ko sa'yo, si Boss Bo ay kasosyo ko. Sa inuman, ako ang tatawagin niyang kuya. Ngayon, bilang kuya niya, ako ang magtuturo sa inyong dalawang walang pakundangan. Assistant Lin, baka namali ka ng tira? Sila ang Sumira SA proposal ni Boss Bo. Siya mismo si Boss Bo, ang tunay na may-ari ng Bo Corporation. Bo Jingxing. Kaya pala, ikaw ang prinsipe ng pamilya Bo. Ikaw ang apo ni Lolo Bo. Hindi ka pala naghirap. Imposible. Siya ay isang mahirap na propesor. Ang pagkakabangkarote ng pamilya Pei ay kilala ng lahat. Paano siya naging prinsip bigla? Dahil ang kanyang ina ay isang Bo. Ang nag-isang anak na babae ng Bo Corporation. 7 taon na ang nakalipas. Namatay siya sa kamay ng pamilya Pei. Para maging anti. Si Boss Bo mismo ang nagpabagsak sa pamilya Pei. Cheng Cheng,
Boss Bo, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Maglilingkod ako sa'yo, kahit maging aso mo pa. Para SA. Bo. Cooperation, ipaglilingkod kita. Patawarin mo na ako. Ngayon, lahat kayo. Sino mang humawak kahit isang hibla ng buhok ng asawa ko. Hindi ko patatawarin. Kuya, mali ako kuya. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pakiusap. Sabihin mo kay Boss Bo, alam ko na ang pagkakamali ko. Ngayon mo lang nalaman ang pagkakamali mo. Huli na. Ang kumpanya mo ay sinira na ni Boss Bo. Nakasakit ka sa aming misis. Maghintay ka na lang ng hira. Tapos na. Hindi. Hindi PA tapos. At yung 5 milyon na loto. Less than 10 days na lang bago ang draw. Kapag nakuha na natin ang premyo, 5 milyon. Makakapagsimula ulit tayo, magtatayo ng bagong kumpanya. Ano sabi ng doktor kay Cheng Cheng? Pagkatapos siyang i-diagnose ng medical doctor, sabi, kakaiba ang sakit niya, walang dahilan, pero mabilis lumala. Kung hindi mapipigilan, baka Sabihin mo, maging leukemia. Nga pala, ito ay nahanap ng cleaner habang naglilinis ng pool. Mukhang kay MS, siya ito. bilisan mo. Oo. Ganito pala. Para sa perang inutang ko. Ginamit niya ang kalusugan niya para dito. Kaya pala laging mahina ang katawan niya. P. Jinxing. Ang gago mo talaga. Cheng Cheng, ang relo mo, sinira ko na para sa'yo. Pasensya na, nagtago ulit ako sa'yo. Gumawa ako ng desisyon para sa'yo. Pero hindi ko na talaga kayang panoorin kang sinasaktan ang sarili mo. Pagmaya ko na, hindi mo na kailangan ng swerte system. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Maliit na Boss Bo. Ang kumpanya ni Shen Yongki, sinira na. Kailangan mo pang magdesisyon sa acquisition. Hintayin mo ako. Yung mga nang-api sa'yo, walang tataka sa akin. Hoy! Kuya Zhao ba ito? Alam ko, may utang si Shen Yunki sa iyo. Alam ko rin kung nasaan siya. 7 araw mamaya, magandang luck lottery hall. Nandoon siya sigurado. Shen Yunki. Noong nakaraang buhay, ako ang nagbayad ng utang mo. Saka ka lang makakatulog ng mahimbing at makakapagkalat sa labas. Sa buong buhay ko, oras na para maranasan mo ang pagsingil ng utang. At ang pakiramdam ng pagtatago. Boss Bo, nasunod na ang utos mo. Lahat ng assets ng Shen ay nailipat na sa pangalan ni MS Shu at isinumit na sa korte. Ano sa palagay mo? Magugustuhan kaya niya? Ang regalo kong ito sa kanyang paglabas ng ospital. Sino bang nagbibigay ng kumpanya para pasayahin ang babae? At ang lit-lit pa ng kumpanyang ito? Shen. Di ko yan narinig, sa totoo lang. Kung gusto mong bumalik ang apo kong asawa, magpropose ka sa kanya, kung hindi talaga kaya, ibigay mo na lang ang Bo Group sa kanya. Pwede rin naman yon.
Lolo Hai, huwag ka nang magulo dito. Lolo, tama ka. Magugustuhan talaga ni Cheng Cheng ito. Ay. Hindi tapos na, baliw na ang matanda at bata. Patawarin mo ako. Sa pagtatago ko ng totoo. Noong una, tinulungan mo ako ng walang kondisyon. At hinanapan mo ako ng tirahan, nagduda ako noon. Pero nalaman ko, na hindi ka babaeng may masamang hangarin pero sabi mo ayaw mo sa panloloko. Kaya hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Cheng Cheng, pwede ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ganito na lang. CJ, yan ang sasabihin ko mamaya. Cheng Cheng, P. Jinxing. Tapos na ang kontrata natin. pakinggan mo muna ako. Anak ng pamilyang Pei, profesor na bangkarote. Pero biglang naging prinsipe. Ng makapangyarihang Bo-group. Dapat naisip ko na yan noon pa. Ang tanga ko, tuwing may napapansin akong kakaiba. Lagi kitang pinagtatakpan, huwag mo akong hawakan. P. Jinxing. O hindi, dapat tawagin kitang Boss Bo ngayon. Hindi ba natatakot ka lang na malaman ko ang tunay mong pagkatao? Natatakot ka na maghangad ako ng pera ng mga Bo? Mula ngayon, tapos na ang kontrata ng Angel Investment. Ang relasyon natin ay Cheng Cheng, nawala lahat ng pera ko. Putaing paging sing yan. Akala ko ba magsisimula ka mula sa wala? Paano ka naging crown prince ng mga Bo? Kapag nakakilala ka ng lalaking ganito, kalalim ang pagmamahal, pakasal ka na. Isang linggo ng sunod-sunod na pumupunta, mamahalin pa ang mga dala. Sayang, umalis na yung babae kaninang umaga. Nung alis na siya, hindi na siya napigilan ng doktor. ano nang pinag-uusapan nyo? Ah, yung babaeng nakatira sa kwartong ito. Kaninang umaga, may sabi siya about sa lottery na magdradrawing, nagmadali siyang umalis. Sabi ng doktor, hindi pa fully recovered ang katawan niya. Xiaocheng, anong ginagawa mo rito? Magdradrawing ang lottery na binili ko, syempre para mag-claim ng premyo. Bumili ka rin ng lottery? May balita na may journalist na nakakuha ng litreto niya, na nag-away sa ospital kasama si Boss Bo. Mukhang iniwan siya. Gusto niyang yumaman sa isang gabi sa lottery. Shucheng, sabi ka unang gabi wala kang swerte. Nag-asam ka pang makapangasawa ng mayaman. Si Boss Bo, nilalaro ka lang. Pagod na siya. Itinapon ka na. Hindi mo ba naintindihan? Shen Yunki, kesa ako ang problemahin mo. Problemahin mo na lang ang sarili mo. Bayaran Montag ako. Huminahon ka. Hoy, Shucheng. Nasaan na ang batas? Nagdala ka pa ng grupo ng tao. Tawagan Montag. Sana ang gagayin mo. Si Shen, may utang sa akin na 3 milyon. Naghahanap ako na makakapagsabi ng totoo. 3 milyon. Sa nakaraan, sinayang ko ang kalusugan ko para bayaran ang utang niya. Ngayon wala na ako, natural na hinahanap na siya ng mga nagpautang. Hindi ba't napakasunduan nating babayaran mo ngayon? Tingnan Montag. Anong nagmamadali ka? Shen, niluloko Montag ako? Nakagaling lang namin sa kumpanya mo. Bankrupt na ang Shen Corp. Sinira na. Wala ka ng perang pambayad.
Ingnan mong mabuti, nagmaniho ka ng mabilis at nakabangga ka. Pambayad sa kumpanya, nagbid sa auction, hinira mo sa akin ang pera. Nandito lahat. Ikaw mismo ang nagsabi, kapag hindi mabayaran, organo ang kapalit. Ano sa palagay mo? Atay mo bang unahin ko? Unahin ko bang alisin ang atay mo o ang bato mo? Zhao, Kuya Zhao, kalmahan muntag, kalmahan muntag, kalmahan muntag, ngayon. Ngayon ang lottery draw, ang pinakamalaking premyo ay 5 milyon. Itong lottery ticket, pinatingnan ko, siguradong mananalo. Pagkatapos ng draw, babayaran kita ng buo, kasama ang tubo. Totu. Ang pagpanalo sa lottery ay samba lang, paano niya masisiguro? Ang lottery ticket niya, siguradong mananalo. Tumahimik ka, puta, bala kang senta. Ang 5 milyon ko, madali lang yan. Niloloko montag ako? Kung hindi manalo ang lottery ticket mo mamaya, tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa iyo. Shen Yunqi, paulit-ulit mong sinasabing ako ang malas, pero paano ko? Ako ang manalo ng 5 milyon? Shacheng. Hindi ako takot sabihin sa iyo na namatay na ako dati. Noong nakaraan, kung wala ka, hindi sana ako naghirap ng ganito. Buti na lang Maiting Yu. Siya ang bumili ng lottery ticket para sa akin, at nanalo ako ng 5 milyon. Pero hindi ko naabutan ang pera para makabangon. Pinyatay mo ako. Kayan gayon. Pinabili ko sa kanya ng parehong lottery ticket. Apag ako na ang milyonaryo. Ikaw naman ang basura ng Bo family, isang gamit na. Habang buhay kang mananatiling dumi, titingala sa akin. Kung ganyan ka kumpiyansa, bakit hindi tayo magpustahan? Pustahan? Sej, malaking pustahan. Mamaya sa draw, kung manalo ako ng 5 milyon. Ibibigay mo lahat ng ari-arian mo, Shacheng. Pati ang apartment ng mga magulang mo, lahat sa akin. Et ikaf mismo. Ako ang bahala sa iyo. Sige, pero kung matalo ka, luluhod ka at humingi ng tawad sa akin. At hubarin mo lahat ng damit mo, ikot ka sa lungsod ng 3 beses. At sasabihin mo sa lahat na ikaw ang nagkamali sa akin, Shochin. Hindi naman ako matatalo, sige, pustahan. Ngayon, ang unang 8 numero ng winning number ay 0306. 79, 88. Ako ang panalo, parehong-pareho. Kahit hindi pa tapos ang draw, alam na natin na, hindi ka nanalo. Shacheng, aminin montag natalo ka. Shen Yunqi, hindi pa tapos ang laban. Hindi mo kailangang magmadali. Ziga. 2 lottery ticket, pareho lahat maliban sa huling digit. Ang grand prize ay nasa pagitan nilang dalawa, taya ko. Ang ginoong ito ang mananalo. Base sa aking matagal na pag-aral ng winning numbers, ang huling digit ay siguradong siyempi, pero posible rin ang 6 na sinabi ng babae. Noong huling draw, 6 ang lumabas. Hindi na maulit ang 6, taya ko rin sa Ginoo. Naniniwala ako SIO, taya ka o rin SIO. Ang galing ng instinct mo. Nakita mo Shacheng? Lahat ng tao ay nasa paniko. Siguradong akin ang grand prize. Ang boss ay tumaya ng 10 bilyon. Kay Shacheng. Hindi ba sinabi mong iniwan siya ni Boss Bo? Ganito ang isinulat ng tabloid. Ang investments ng Boss Group ay hindi pa natatalo. Sinusuportahan nila si Shacheng. Baka dapat. Nandito ako para sa'yo, huwag kang matakot. Boss Bo, pwede ka pang magsisi. Kapag lumabas na ang resulta, sayang lang ang 10 bilyon mo. Ang mga desisyon ko, hindi ko pinagsisisihan. Ngayon, ang huling 8 digit ng winning number, 45-28. 92, 5, 9. Panalo. Alam kong swerte ka, siguradong mananalo ka. Prof. Dahil sa akin natalo ka ng 10 bilyon, galit ka ba sa akin? Kahit 10 bilyon pa. Basta mapatawad mo ako kahit maging dukha ako. Hindi ako magsisisi. Hindi kita pababayaan na matalo. Shacheng, tingnan mo ang mga taong nasa likod mo. Silang lahat ay nadamay sa malas mo. Sabi na nga ba, isa kang malas. Kung hindi ka na lang maswerte, nadadamay mo pa ang lahat ng taong malapit sa iyo.
Ang mga lalaking walang kwenta lang ang nagbibintang. Sa mga babae para sa kanilang kabiguan at ikaw ay isang tunay na walang kwenta. Ang noble ni Boss Po. Hindi ko kayang pantayan. Pero ang babaeng ito, may kasunduan kami kapag nanalo ako sa lottery. Lahat ng ari-arian niya, pati na ang kanyang sarili, ay mapapasa akin. Shacheng. Oras na para tuparin ang pangako. Masyado kang masaya ngayon. Ngayon, ibabalita ang winning numbers para sa 5 milyong piso. 2,000 lang ba ang napanalunan ko? Sabi mo siguradong mananalo ako na malaki. Nasaan ang pera? Sabi mo swerte ka. Bakit ang lottery ticket na binili mo para sa akin ay hindi nanalo? Bakit? Huwag kang magyabang, hindi ako mananalo. Hindi rin ikaw. Ang winning numbers para sa 5 milyong piso ay 030679884529.256. Hindi impossible. Paano nangyari ito? Hindi ba siya ang malas? Bakit siya ang nanalo? Hindi ba dapat si Tingyu? Bakit? Akala mo, ikaw lang ang nabuhay muli? Baka ikafrin? Noong nakaraan, ako talaga ang nanalo sa lottery. Si Biting Yu ang pumalit ng ako'y walang malay. Kinuha ang tiket ko. Akala mo noong nakaraan. Dahil sa sarili ko kaya ako nagkasakit. Bawat piso na ibinayad ko sa utang. At bawat pag-unlad ng kumpanya mo. Ay kapalit ng kalusugan ko. Gamit ang hininga ko. Ibinigay ko sa iyo ang 5 milyon, ngunit ikaw ang nagtulak sa akin sa kamatayan. Ngayon, oras na para bayaran mo ang utang mo. Yun ka, takot ako. Huwag mo akong hawakan. By Tingyu, ikaf pala ang malas. Ang buhay ko, sinira mo ang buhay ko. Cheng, nakamali ako. Cheng, bigyan Montag. Ako ng isa pang pagkakataon, alam ko na ang pagkakamali ko. Isang huling pagkakataon, isa lang. CJ. Ako mismo ang tutulong sa iyo na magbayad, papunta ka na. Hindi kami magkasama. Noon kung hindi ko lang siya. Nakita bilang may-ari ng maliit na kumpanya, may konting pera. Hindi ko siya papansinin. Mawa ka, patawarin Montag ako. Putang ina, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito. Tara na. Aray, Aray ko. ang mamahaling suit na ito. Naupo lang sa bato. Hindi ba sayang, Boss Bo? Ngayon, tatawagin ba kitang Boss Bo? Professor P. Kahit ano ang tawag mo sa akin, basta mapatawad mo ako. Cheng, alam kong nagkamali ako, mapapatawad mo ba ako? Eddie, depende sa sincerity mo kasi ngayon. Milyonaryo na ako. Maliit na halaga lang. Hindi ako mapapakilos niyan. Eh kung ganito, ililipat ko sa iyo ang lahat ng shares ko sa Bull Corporation. Pati na rin ang mga ari-arian ko, pondo, stocks. At ang 3 isla sa ibang bansa. Mapapatawad mo na ba ako ngayon? May isa pa akong hiling. Gusto kong hanapin mo ang isang tao. Isang tao mula sa Bull Corporation. Lalaki. Siya ang obsession ko noong kabataan ko. Kung hindi dahil kay Shen Yunki, na medyo kamukha niya, paano ako? Naloko ni Shen Yunki ng ganito katagal kaya kailangan kong mahanap ang gago na iyon. Curious din ako, sino ba talaga siya?
Naaalala ko, ang lugar kung saan kami unang nagkita ay sa Villa number 3 sa Clearwater Bay. Iyon ang bahay ng pamilya Pei. Ang tinitirhan ko noon. Xu Cheng. Gusto mo bang tingnang mabuti ang mukha ko? Ikaw pala ang lalaking iyon noon. Akala ko dahil kay Shen Yunqi. Nakalimutan mo na ako ng tuluyan. Pumunta ako sa Bo Corporation para hanapin ka noon. Hindi pa ako graduate noon, sinabihan ako ng Bo Corporation na hindi nila ako kailangan. Kasalanan ko lahat, patawarin mo na ako. Dapat noon pa kita hinanap. Ginong Po Jingsing, nais mo bang pakasalan si Binibining Xu Cheng bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Sa yaman o kahirapan? Sa kalusugan o mas lalong kalusugan, mamahalin ko siya habang buhay. Pahahalagahan at magiging tapat sa kanya hanggang sa huling hininga. Binibining Xu Cheng. Gusto ko. Sa wakas ikakasal na, susunod na, magpa-reserve na maternity center. Yung pinakamahal, yung pinakamaganda, lolo. Parang ang bilis naman, ano ba alam mo, ito ang tawag. Shotgun wedding. Professor Pei, sa natitirang buhay ko, sana gabayan mo ako. Xu Cheng. Mali ako Xu Chen. Xu Cheng Mali AKO. Shen Yunqi. Mali ako.